Hello mga sis! Ngayon, pag-uusapan natin itong sulat na to. Kung nakatira kayo sa Japan, malamang nakakatanggap kayo nito taon-taon. Or, baka naman hindi nyo na binubuksan. Tinatapon nyo na agad-agad sa basurahan. Mga pasaway kayo. Wag ganun. Sayang naman, di ba? Tuturuan ko kayo. Kaya sana panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. So, ayan, binuksan ko na siya. Ang makikita nyong laman niyan is yung hagaki, yung seal, importante itong seal na to, schedule, kung saan pwede, at saka kung kailan, explanation, kung sino yung mga pwedeng pumunta, kung magkano, yung proseso niya. So, ang first step na gagawin nyo is yung hagaki. Kunin nyo yung seal na yan. Tapos, lalagay nyo siya dito sa part na to, sa hagaki. Ididikit nyo lang. Gumamit kayo ng ballpen. Bibilugan nyo yung kung ano yung ipapacheck up nyo. Yung pap smear at saka yung mamo. Kung dalawa, edi dalawa yung bilugan nyo. Kung isa, isa lang ang bibilugan nyo. Meron ditong mga tanong, ditong box na to. Sigurado ka bang gusto mong mag-apply? Check. Hindi ka ba nagkamali ng seal? Check. Nabilugan mo ba yung seal? Check. O, yun. Tapos, checkan mo lang yung tatlong yan. Pag na-check mo na, at hindi ka, nabilugan mo na dyan, na-checkan mo na dyan, hindi ka nagkamali ng seal, ihulog mo na sa post office. Tapos noon, mag-iintay lang kayo ng reply. Pero yung natitirang seal at saka yung itong dalawang papel, itabi nyo lang muna. May darating na ganito, pink na hagaki na naman. Nakalagay dyan kung kailan ka match-check up, kung saan at saka yung oras. Tapos meron siyang question dyan sa likod. Kailangan sagutan mo na din yung box na yan. Ito, question number 1, okay lang ba yung pakiramdam mo? Hindi ka ba nagkamali ng ng araw, ng oras, at saka ng lugar? Kung nadala mo ba yung mga papel na kailangan, lapis, at saka tama ba yung suot mo? Halimbawa, hindi ka pwede dun sa schedule na naibigay sa'yo, tumawag ka na lang agad-agad. Yan, meron namang contact number dyan eh. Tawagan mo lang yan, magpa-change ka ng schedule, pwede naman yun. Yun nga lang, maiiba yung lugar na hindi na malapit sa bahay mo. Ikaw na lang mag-a-adjust. Tapos, may darating din sa'yo na ganito kalaking envelope. Ang laman niya, fill up form siya. Ganyan. Ganyan ang itsura niya. So, dalawa siya. Ito, kung hindi ka nakakabasa ng kanji, wag kang mag-alala kasi punta ka dun sa mismong araw na yon, marami naman mga assistant or mga volunteer doon na manghingi ka lang ng English version nito kasi meron naman doon. Sabihin nyo lang na eigo kudasai. Or pwede din na sila na mismo yung magbabasa sa inyo. Sasagutin mo na lang sila. Tapos sila na rin bahalang magsulat kung hindi kayo marunong magsulat. Tapos may kasama din siya dito na ito yung schedule mo. Ganun din. Kung kailan at saka kung saan. Kung ano yung susuotin mo, nakalagay din dyan. Ang babayaran mo is yung pangmamo, 10 yen. Tapos yung sa pap smear is gohakuen. Then yung mga susuotin, dapat cardigan or may botones na blouse, tsaka skirt. So, ayun, nasulatan ko na yung sa akin. Ang mga dadalahin nyo is, yun na nga, itong pink, itong seal, tapos yung sinulatan yung dalawa, ganun, tsaka yung itong papel na to. Kasi kailangan yung mag-sign dito. Ayan. Huwag mong kakalimutan. Pati ang lapis. See you tomorrow! So, malapit ng mag 12:45. Alis na ako ng bahay. Ito ang aking outfit. Kailangan naka-blouse. Tsaka dapat naka-skirt. So, yun. Ang init, ang taas ng araw. Papunta na tayo dun sa health center. Ayan ang bus para sa
pap smear. Yan naman ang bus para sa mammography. Ayan, dyan naman ako nakaschedule na lugar kasi yan ang pinakamalapit sa bahay ko. Dito sa Japan, kailangan mo magpalit ng slippers para sa mga visitors. On time naman ako dumating, kaya naman dire-diretso na at saka walang kapila-pila. Diyan naman ang reception or i-check nila kung tama ba yung oras mo at saka yung mga papeles na dala mo. Binigyan nila ako ng papel ng flow ng araw na ito or yung step by step. Yang unang table na yan, check lang naman kung nasagutan mo ba lahat ng mga dapat sagutan. Diyan naman ang waiting area. "15 minutes lang tapos na yung mammography, tapos noon pumila na rin ako dito sa pap smear. Ayun mga sis, tapos na ang ating pap smear at saka mammography. Yan. Sana kayo din, try nyo kasi importante yan para sa ating mga kababaihan. Remember, prevention is better than